nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide ngayong umaga, pagpigil ng Supreme Court sa airtime limit ng mga political ads. Welcome sa KBP, pero nilinaw na hindi ito dapat abusuhin. Ito rin yung pakay natin na maging level ang playing field dahil na kung yung dati na desisyon ng Commission on Elections ang masunod, pabor yun sa mga popular at sa mga incumbent. COMELEC Chairman Sixto Brillantes naglabas ng sama ng loob. May pagpulong kay Pinoy para sa kanyang planong resignation. 10 Pinoy na kasali sa Boston Marathon tinukoy na kasunod ng pagtiyak na ligtas ang mga ito. Up 500 taxpayers ng BIR hindi pa may tuturing na mga good taxpayers. Iimbestigahan pa rin ang kagawaran. Pinapalinis ko po yung listahan. Pero importante po ito para malaman natin kung sino talaga po ang nagbabayad ng tamang buwis. Sa negosyo, kauna-unahang bullet train sa Pilipinas, may magpopondo na. At sa ibang dagat, Saraban City sa Iran, isinilalim na sa state of emergency kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol. RMN News Nationwide. Si Benigno Aquino po, noong 1986 People Power, ang hamon ng panahon ay tapusin ang diktadura. Ngayong 2013, ang hamon ay tapusin na ang kahirapan para sa mga matagal nang nagnanais ng seguridad at dagdag na benepisyo sa trabaho. Sisikapin ko na ang bawat pamilya may trabaho, negosyo, kumikita at umaasenso. Benigno Aquino po, para sa Senado. 8-4-5, Benigno Aquino, 446 EDSA Makati. Antonio Trillanes, atapang at tao, alaban at trapo, hindi atakot, akulong at tagay, hindi atinag, sa tulong ng bayan, naglingkod at nanindigan, alang uurungan kahit sino lalabanan, basta para sa tao, matibay ang prinsipyo, basta para sa bayan, laging maninindigan. Antonio Trillanes, ang senador ng bayan. This political ad is paid for Senator Antonio Trillanes IV, at Homes, Caloocan City, paid by Attorney Reynaldo Robles, Tectite, Ortigas, Pasig City. Si Benigno Aquino po, noong 1986 People Power, ang hamon ng panahon ay tapusin ang diktadura. Ngayong 2013, ang hamon ay tapusin na ang kahirapan para sa mga matagal nang nagnanais ng seguridad at dagdag na benepisyo sa trabaho. Sisikapin ko na ang bawat pamilya may trabaho, negosyo, kumikita at umaasenso. Benigno Aquino po, para sa Senado. 8-4-5, Benigno Aquino, 446 EDSA Makati. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Magsaysay is my God. Kailangan ng tao sa Senado, disente at matulungin, mahusay na tao, iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay, ibalik sa Senado. Numero 24 sa balota. Magsaysay is my guy, Magsaysay, mabuhay, iboto si Ramon Magsaysay. Magsaysay, ibalik sa Senado. Political advertisement paid for and by Ramon Magsaysay Jr., Unit 202, Centrum 2 Building, Valero Street, Makati City. Jack and kahit mura para sa mga tao. Jack and dapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and numero 12 sa balota. Jack and ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Bossing, sino pong senador nyo? Ang senador ko, bossing ang taong bayan. Ikaw yun at ako, tayong lahat. Ang senador nyo ba? Yung senador ni Bossing? Say cheese! Escudero magbabago! Political advertisement paid for and by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City, Sorsogon.
Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka boboto? Kasama bilang na ang mga araw. 26 days na lamang eleksyon na. Keso ba walang ibinigay sa'yo? Hindi mo na iboboto? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Iilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Headlines. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules ngayon, Abril 17, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Juan de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DYHB 747 RMN Bacolod, DXMB 648 RMN Malaybalay, DYVR 657 RMN Rojas. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Itinuturing na welcome development ho ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang pagpapalabas ng status quo ante-order ng Supreme Court kaunay sa aggregated airtime limits para sa mga political advertisement. Sa interview ng RMN kay KBP President Herman Basmanio, malaking bagay ang naturang hakbangin ng Korte Suprema dahil magkakaroon na ng higit na pagkakataon yung mga karaniwang mamamayan na marinig ang plataforma ng gobyerno o de gobyerno na kanilang mga ibobotong kandidato. This is a welcome development, no? I am sure na maganda ang maging resulta nito para sa ating mga kababayan dahil na yun nga ang hinihingi natin ay para mabigyan ng tamang access to information yung ating mga mamamayan, no? Ayun ang punto na ginamit natin para mahingi yung desisyon ng Korte Suprema na ito. Magugulita ang iginito ng Commission on Elections na 120 minutes lamang ang dapat sa TV at 180 minutes naman ang dapat sa radyo ang dapat magamit ng mga national candidates. Pero dahil sa kautusan ho ng kataas-asang hukuman, hindi maring ipagpilitan ng poll body ang kanilang resolusyon. Gayunman, nilinaw ni Basbanyo na hindi rason ang pagtanggal ng aggregated airtime para abusuhin naman ng mga politiko ang advertisement dahil may hiwalay na batas naman na para sa nararapat lamang na paggastos sa pangangampanya. Ito rin yung pakay natin na maging level ang playing field dahil na kung yung dati na desisyon ng Commission on Elections ang masunod, pabor yun sa mga popular at sa mga incumbent. Ngayon na may ganitong desisyon ang Korte Suprema, kahit yung hindi mga artista, kahit yung hindi mga kilalang tao, yung hindi nasa posisyon, ay mayroong pagkakataon, no, na makatakbo, makakuha ng nakakarapat na tsansa na mapaikilala ang kanilang mga plataforma di gobyerno at ang kanilang sarili, no, sa ating mga mamamayan. Hindi rin ho naniniwala si Basbanyo na sasamantalahin na ito ng mga radio at TV network dahil nasa kandidato pa rin ang desisyon kung gusto nitong maglagay ng political advertisement sa kanila. Mission 2013, boboto ako! Kasama si Team Pinoy Senatorial Candidate Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano, magandang umaga po sa inyo. Si Buddy at si Weng. Magandang umaga po, Buddy, Weng, at sa lahat ng ating mga mamayan na nakikinig po sa buong bansa. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa desisyon ng Supreme Court sa status quo ante-order sa Comelec airtime limit? Well, ito po ay pro-poor at ito po ay pro-advocacy and information. No? Dahil po ang mga mamayan natin ngayon ay mas marami pong magiging mapapakinggan ng mga plataforma, ng mga local issues. Ito po ay maghihimay ng mga advokasya ng mga kandidato sa kanilang mga regional stations, provincial stations, at ito ay sinasabi kong pro-poor dahil sa mas kailangan ng ating mga mahirap na kababayan malaman kung ano ang pagkatao at anong plataforma ng kandidato. Pangatlo po, ay dati po kasi Buddy, no, kung ang national ad is about 448,000 sa TV. So kung ang budget mo ay 15 million, kalaban mo budget 100 million, paano ka naman makikipagsabayan? Kung ang gagawin mo magre-regional ad ka, 7.5 million, ubos na yung 120 minutes mo. Pero sa ngayon, dahil nilift ito,
Yung mga may 20 million, pwede ka mamili. Pwede ka mag 20 minutes sa Cebu, 20 minutes sa Cagayan de Oro, 20 minutes sa Leyte. Nasa mas maliit na amount, kaya mong labanan yung meron mas malaking pondo. Hindi rin po totoo na ubusan ngayon ito ng pondo sapagkat meron din naman spending limits na matutuloy. So, actually, buddy, ang tingin ko po, it helps level the playing field. Kung sasabihin, hindi ba mas lamang yung may pera? Sa lahat naman po ng kandidatura, lamang yung may pera. Pero tignan nyo po noong 2007, di ba? Maraming kandidato si GMA. 5:1, 4:1, ang dami ng pondo sa amin. Gipit na gipit kami sa pondo. Pero sa pamamagitan ng mga kapatid natin sa media na pinag-uusapan yung mga issues, ay lumamang pa rin po yung kahit mas konti ang pondo, pero nakitang maganda ang plataforma. Ito ho bang desisyon ng Korte Suprema, ano ho yung magiging impact ho nito sa eleksyon, Senador? At ano ang mangyayari? How long itong status quo anti-order? Well, ngayon po, masusunod na natin rules, yung sa 2010 rules, yun din ang rules sa 207, 204. So, malaya yung mga kandidato na maglagay ng ads as long as hindi sila lalampas sa spending limits, no? So, hindi sila mag-alala na kahit bawiin itong desisyon o magkaiba, ay sila'y madidisqualify. Pero bibigyan kita ng halimbawa, buddy, no? Halimbawa, kung sa national magiging commercial mo tungkol sa brownout sa Mindanao, di ba? Sasabihin ng mga taga-Visayas at Luzon, anong brownout ang pinag-uusapan mo? Wala namang brownout dito. Pag hindi mo naman pinag-usapan ang kawalan ng kuryente sa Mindanao, sasabihin naman ng mga taga-Mindanao, ang dami nyo sinasabi na edukasyon, na presyo, trabaho kita, sinasabi nyo na mga kalusugan, pero dito sa amin walang kuryente. So, pero ngayon, dahil pwede ka na maglagay ng mga regional ads at may sapat na minuto ka para ipaabot, magiging mas localized at mas relevant ang mga ads. At ito magbubunsado, ito magsaspark, no, na yung ating mga anchor at commentator ay magtanong sa kandidato at magkaroon ng mga interviews, no. Walang kaibaan sa produkto. Kung may latest na cellphone ngayon or may latest na technology o gamot, di ba? Hindi ba pag-uusapan nyo rin, Weng at Buddy, dahil paglabas ng ad o sinasabi, itong gamot na to, na-cure ito. Di ba? Yun ang magsaspark ng discussion. So, hindi naman natin sinasabi na sa ads lang magiging basihan ng pagboboto ng ating mga kababayan. Pero doon nag-uumpisa kasi na himayin ang issue sapagkat mas mahal at hindi probable o hindi feasible na ikutin ng kandidato ang buong bansa at ma-meet lahat ng kandidato dahil limited lang yung 90 days. And in fact, Buddy, mas mahal pa eh. Isipin mo kung sa calendar na lang, no, yung pocket calendar na may plataforma mo, halimbawa, sa 2 piso bawat isa, 50 million yung botante. So, 100 million worth ng printing, hindi mo pa alam kung paano mo i-distribute yun. So, all over the world, yung internet, yung media, yung dyaryo, radyo at saka TV, ang nagiging paraan na maiabot lahat ng ating kababayan. Tama po yun. At nabanggit nyo na rin lang itong panig po ng media. Kanina lang si KBP Chairman o President Basbanyo ay interview ng RMN. Bakit po in the first place, marami rin nagtatanong sa Senador Cayetano, pumanig kayo sa side ng media para kumontra somehow sa rule na yun ng COMELEC at nagkaroon kayo ng petition bilang intervention nga a month ago tungkol po sa usaping ito? Well, 3 madaling dahilan, no? Una, sanay ako parati na mas konti ang pondo pagdating sa eleksyon. That has been my challenge, my whole political life, no? Parating 4:1, 5:1, pero naging mas creative kami at naging mas mapili sa aming mensahe at ang media ang napakalaking tulong para ma-level yung playing field, no? Number 2 po, ako'y naniniwala, hindi po yung gastos kung hindi saan galing yung gastos. Tignan niyo po si Barack Obama, ang kalaban po niya, pinakamayayaman sa sarili niyang partido at pinakamayayaman sa Amerika. Pero pinakamalaki siyang na-raise na pondo dahil ang tao po ang pumondo sa kanya, hindi mga illegal o immoral na sources. So dapat tutukan ng COMELEC, dapat hindi na supilin ang media na magkaroon ng ads at magkaroon ng interviews, pero ang dapat nilang gawin, tignan saan nanggagaling ang pondo ng kandidato. Kung 1 milyon tao, bibigyan ka ng 20 o 50 pesos, edi may pangkampanya ka na sa buong lugar. Pero trabaho ng kandidato, makumbinse na worth kang suportahan. So yun po ang tinututukan ko, hindi po yung limitasyon sa airtime. Sa totoo nga, Buddy, no, sa Africa pwede nang i-pass a load Pwede mong gamitin yung cellphone para mag-raise ng pondo.
Kaya mahihirap na kandidato pero magagaling, mga makatao talaga, makadiyos, ay nakakaroon ng chance sa labanan yung mga kandidatong pinopondohan ng illegal o ng immoral. So tingin ko dapat yun ang tutukan ng COMELEC. Pero nung ginawa nila, na nilagyan nila ng time limit, ang nawalan doon yung mga regional stations, ang nawalan doon ang mamamayan na alamin yung issue sa kanilang lokalidad. Senador, salamat po sa inyo naging panahon. Magandang umaga, God bless po. Salamat po. Kasama si Senator Alan Peter Cayetano. Mission 2013. Boboto ako. Nakatakda namang makipagpulong si Kamalak Chairman Sixto Brillantes kay Pangulong Noynoy Aquino kaugnay sa plano nitong pagbibitiw sa pwesto. Ayon kay Brillantes, halos natapos na nila ang election preparation. Hindi malaking bagay kung magre-resign siya. Bahala na lamang umano ang Pangulo kung sino ang itatalagang kapalit niya sa komisyon. Napalit na hindi na itago ni Brillantes ang pagkadismaya sa Supreme Court dahil sa sunod-sunod na kasong kontra sa mga pulisiya ng poll body. Kabilang narito ang usapin ng Team Patay at Team Buhay posters mula sa Bacolod City. Sinundan ng mayoralty issue sa Imus Cavite, pangatlo ang pagbabalik sa kaso ng 41 disqualified party list at ika-4 ang status quo ante order sa airtime limits ng mga politiko. Samantala, sa interview naman ng RMN kay KBP President Herman Basbanyo, nauunawaan nito at nakisimpatya siya sa mga hinaing ni Brillantes sa Supreme Court kaugnay sa pagpapalabas ng resolusyon sa airtime limits. Ngunit sinabi ni Basbanyo na dapat pa rin igalang ng lahat ang naging desisyon ng Korte Suprema. So, intindihin na natin siguro naging reaksyon ni Chairman Brillantes, no? Hindi naman sa lahat na pagkataon na kung anong gusto mo, yun ang masusunod. At kung anong maging desisyon, dapat respetuhin ng lahat. Respetuhin natin, respetuhin din ni Chairman Brillantes, no? But ako I also understand the sentiment of Chairman Brillantes. However, we also are praying na respetuhin din ito ni Chairman Brillantes at kilalanin din, no? Tulad ng pagkilala natin noon ng naging desisyon nila ng Commission on Elections bago lumabas ng desisyon ng Korte Suprema. Si KBP President Herman Basbanyo sa interview ng RMN. Mayayamang kandidato makikinabang sa pagpigil ng Supreme Court sa airtime limit sa political ads. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Nadagdagan pa ang mga senador na nagpahayag na ang mga mayayamang kandidato higit na makikinabang sa pagpigil ng Supreme Court sa pagtatakda ng Commission on Elections o COMELEC ng limitasyon sa airtime ng mga campaign advertisements. Ayon kay Senator Antonio Trillanes Baco, pabor ang nasabing hakbang ng kataas-tasang hukuman sa mga kandidato na kayang-kayang magbayad ng dagdag pang mga campaign advertisements. Ang sabi pa ni Trillanes, ang mga media networks naman ang magiging pangunahing makikinabang dito. Hindi naman apektado si Senator Gringo Onasang dahil nangangalap pa siya ng pondo para sa kanyang mga campaign ads. Plano ni Onasang na kung siya ay malulukmuk muli sa Senado, hahanapan niya ng paraan na maging patas ang mahirap at mayayamang kandidato pagdating sa campaign advertisement. Nauna nang inihayag ni na Senator Francis Chis Escudero at Coco Pimentel na bad news para sa kanila ang nasabing ESC League dahil tanging mga mas matitirang kandidato kumpara sa kanila ang mapapabuhan nito. Kumbinsido din sila na ito ay tiyak magbibigay ng mas malaking income para sa istasyon ng radyo at telebisyon. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tapak, RMN. Kinumpirma ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Washington DC na ligtas ang tinatayang 10 Pinoy runners na kasali doon sa Boston Marathon. Una rito ay kahapon na madaling araw, oras sa Pilipinas, nang ginulantaho ng 2 pagsabog ang Boston Marathon sa Massachusetts, Amerika na ikinasaway ng 3 katao at ikinasugat na mahigit sa 100 tao. Ayon sa Embahada, ligtas na at hindi ho nasugatan sa pagsabog yung mga Pinoy runner na nakilalang sina Aguila Arni, Carpo Amanda, Leica Carpo, Noel Colina, Richelle Embry, Arlan Macasieb, Ricardo Mansueto, Rolando Ocampo, Jose Martin Paiso at Angeline San Juan. Inihayag din ng Embahada ng Pilipinas na may 6 na Pinoy nurse ang nasa lugar malapit sa marathon na agad namang tumulong ng yuminig pagsabog. Filipino community sa Amerika, pinag-iingat kasama natin sa Balita Kondibata. RMN Report.
Bukod sa mga Pilipino na sa bansa na pinaalerto sa anumang banta ng terorismo ay pinag-iingat din ng Filipino community sa Estados Unidos. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Zambales Representative Mitos Magsaysay, hanggat hindi pa nababatid ang tunay na dahilan sa pagsabog sa Boston Marathon ay dapat na maging maingat at alerto ang mga Pinoy sa Amerika. Hindi pa kasi nalalaman kung ang pagsabog ay dulot ng terorismo o isa lamang itong isolated incident. Hindi lamang mga Pilipino sa Boston sa Amerika pinapalerto ang mga kababayan, kundi maging sa lahat ng bahagi ng Estados Unidos hanggat hindi pa malinaw ang dahilan ng pagsabog. Kasama mo mula sa kamera para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Nilinaw ho ng Bureau of Internal Revenue BIR na hindi nangangahulugang good taxpayers na yung mga nasa top 500. Magugunitang marami ang nagtaka kung bakit maraming bilyonaryo sa Forbes magazine ang hindi nakasama sa top 10 habang ilang showbiz personalities ang kasama sa listahan. Ayon kay BIR Commissioner Kim Menares, hindi dahil malaki ang binayarang buwis ay nangangahulugang tama na ang binayaran. Paglilinaw pa nito na kahit hindi pa nakasama sa top 500 list ay tax evader na. Ang billionaires list daw ng Forbes ay base lamang sa mga assets at hindi naman sa kanilang kinikita na kinakaltasan ng income tax. Maaring nagbabayad sila sa pamamagitan ng withholding tax o tuwing may nabibentang stocks o interes sa bangko. Kaugnay nito, inatasan naman ng Department of Finance Secretary Cesar Purisima ang BIR na linisin ang nasabing listahan upang malaman kung sino ang totoong nagbabayad ng buwis. Sa interview ng RMN kay Purisima kung may top 500 taxpayers, nais itong hanapin ng BIR ang invisible top 500 o yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis upang mahabol at mapanagot ho ang mga ito. But definitely po lahat titingnan natin kasi gusto natin tama yung listahan In fact, ang sabi ko nga sa BIR, hanapin din natin yung invisible 500. Kung meron tayong top 500, hanapin din natin yung invisible 500. Ano yung invisible 500? Yung dapat na nasa top 500 na wala sa top 500 na tumatago. Sabay nito, nanawagan na din si Purisima sa taong bayan na i-report sa BIR kung may mga hinala mga ito na may mga taong hindi nagbabayad ng tamang buwis. Magbabalik ang nag-iisang pagbabalita sa umaga na tunay na napapakinggan sa buong bansa. RMN News Nationwide. Sa hirap ng buhay, paano hahanap ang buhay? Basta may hanap buhay. Hanep buhay sa handicraft. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa konstruksyon. Kay Mrs. Hanep buhay. Hanep buhay sa pagpabrika. Kay Mrs. Hanep buhay. Mahanep na ang buhay. Kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for Cynthia Villar, Masibay Street, BFRV, Las Piñas City. Political advertisement paid by Jane Inte, Aurelio Street, BFRV, Las Piñas City. President Noy, sino po ang senador niyo? Ang senador ko, ehemplo sa tuwidadaan. Magkaiba man ang pinagmulan, iisa naman ang patutunguhan. Talagang nasa tamang lugar ang puso. Ganito rin ba ang senador niyo? Say cheese! Political advertisement paid for by Cheese Escudero, Buhatan, Sorsogon City. Antonio Trillanes, at tapang at tao, alaban at trapo, hindi at takot, akulong at tagal, hindi at tinag, sa tulong ng bayan, naglingkod at nanindigan, alang uurungan kahit sino lalabanan, basta para sa tao, matibay ang prinsipyo, basta para sa bayan, laging maninindigan. Antonio Trillanes, ang senador ng bayan. This political ad is paid for Senator Antonio Trillanes IV at Homes, Caloocan City. Paid by Attorney Reynaldo Robles, Tectite, Ortigas, Pasig City. Jack and Rile, kahit mura para sa mga tao. Jack and Rile, tapat na presyo ang hangat para sa'yo. Jack and Rile, sa Senado tayo'y tutulungan. Jack and Rile, numero 12 sa balota. Jack and Rile, kay Jack and Rile, ox na ox tayo. Advertisement paid for Jack and Rile, Macrina Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Political ad paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. RMN News Nationwide. Mission 2014. Tuloy sa mga balita natin ngayong umaga pa rin, itutulak ni Team Pinoy Senatorial Benigno Bam Aquino ang kanyang planong paigtingin ang suporta sa mga magnenegosyo
Katuwang yung mga barangay at iba pang LGU. Naniniwala si Aquino na ang paglago ng kita sa pamamagitan ng trabaho at negosyo ang susi sa pag-ungat-angat mula sa kahirapan. Para sa multi-awarded youth leader at social entrepreneur, kailangan maging kaagapay ang gobyerno sa asenso ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay Aquino, kailangan nating tulungan ang mga negosyante, mapasari-sari store man yan o pagbebenta sa palengke o pagpapasada para umangat ang kanilang kita at gumaan ang kanilang buhay. Pinalaganap niya ang plataporma ng edukasyon, trabaho at negosyo para lumago ang kita at asenso ng bawat pamilyang Pilipino. Tuloy sa mga sitwasyong pampolitika mga kasama, mga negosyante ho nagrereklamo na naman o sa ibang balita ito, nagrereklamo sa patuloy na brownout dyan sa Mindanao. Kasama natin sa balita live, Santos Cortez, RMN Zamboanga. RMN Report. Hanggang sa ngayon ng mga negosyante dito sa lungsod ng Zamboanga ang mahabang blackout. Ito'y matapos hanggang sa ngayon ay wala pa rin solusyong natagpuan ng Electric Cooperative ng Zamboanga sa nasabing problema. Sa ngayon ay nakakaranas ng 6 hanggang 8 oras na blackout pa rin ang Zamboanga City. Malaking epekto naman ito para sa mga negosyante kung saan ayon sa mga ito mahigit kalahati umano ng kanilang kinikita ay napupunta lamang sa pambili ng gasolina para sa kanilang mga generator set. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nabiho ng OFW na sinasabing nagpakamatay sa Bahrain, kapiling na ng kanyang pamilya. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Dumating na sa bansa ang labi ng OFW na sinasabing nag-suicide sa shelter ng Philippine Embassy sa Bahrain. Gayunman umaalma ang pamilya ng OFW na si Kathleen Ann Viray Ilagan, 31 anyos, dahil walang autopsy report na pinadala ang Philippine Embassy. Tanging death certificate at police report lamang nila ang nakalagay sa casket ni Kathleen Ann. Bunga nito, sinabi ni Micheline Ilagan na lalo silang nagduda sa anggulong nagpakamatay ang kanyang kapatid. Nagtataka rin anya sila kung bakit hindi man lamang nagsagawa ng investigasyon ang Philippine Embassy. Kasama mo sa DFA Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. 1 milyong piso na mga halaga ng malarian ang nasunog sa Surigao. Kasama natin sa Balita Live, Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report. Tinatayang umaabot sa 4 na milyong piso ang naging pinsala sa sunog kagabi sa Rizal Street, Surigao City na kung saan 4 na mga establishmento ang naging abo. Ayon kay Fire Officer 3 Reynaldo Dangate, ang fire investigator ng Bureau of Fire Protection, na ang mga nasunog ay kinabibilangan ng CDR Mix Computer Sales and Services, Generica Drugstore, RMS Motors Multi-Cab Dealer at Interac Travel and Tours. Lumalabas na impormasyon na ang buong building ay pagmamay-ari ni John Milaib. Inamin ng mga miyembro ng BFP na naging makapalang uso kaya 2 sa mga bombero nila ang gumamit pa ng breathing apparatus para makapasok sa mga nasusunog na mga establishmento. Di umano'y posibleng epekto ang usok sa naghalong mga produkto ng drugstore at computer sales and services. Ngayong umaga, nakatagdang ipapatawag ng BFP ang mga may-ari ng nasunugan para makunan ng karagdagang statements at affidavit. Kasama sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo Mission 2014. Boboto ako. Suportado ng grupong Tau Gamma Phi. Ngayon ay kilala rin sa pangalang One Nation Movement ang pinakabatang Team Pinoy Senatorial na si Benigno Aquino. Naniniwala ang grupo na ang edukasyon, suporta sa negosyo at malinis sa pamamalakad ng gobyerno ay ang susi sa pagbabago at pagsulong ng bansa. Anya, ay anila lahat ito ay may haligi ng mga haligi ng plataforma ni Bam Aquino na matagal nang tumutulong sa mga mahihirap na komunidad at pinakamalit na negosyante bago pa man siya sumabak sa politika. Aunay niya na ilubuso ang pasasalamat ng nakababatang Aquino, nagsabing ang tulong ng mga organisasyong tulad ng One Nation Movement o Tau Gamma Phi ang nagbibigay ho ng lakas sa kanya upang ipagpatuloy ang laban kontra kahirapan. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Kasama nagpahig po ang Metro Pacific Investment Corporation na ponduhan ang kaunahang bullet train ng Pilipinas. Ang nasabing tren ay kukonekta sa mga paliparan ng Ninoy Aquino sa Maynila at sa Clark. Sa ginanap na Business Forum sa Bulacan, sinabi ni MPIC Chairman Manuel Pangilinan na buo na po ang plano para sa pagtatayo ng isang high-speed railways. Nagkakalaga ang proyekto ng $3 billion na gagastusan ng pribadong sektor sa pamamagitan ng
Build, Operate, Transfer Scheme. Ang BOT ay sistema kung saan ang pribadong sektor ang siyang pagkakaluban ng pamahalaan ng karapatan o konsesyon upang magtayo at magpatakbo ng isang partikular na proyekto. Kapag natapos na ang panahon ng konsesyon, isasauli na ng pribadong sektor ang konsesyon sa pamahalaan upang siya lang mamahala sa nasabing project, partikular na sa infrastruktura. Ipinaliwanag pa ni Manny Pangilinan na sa pamagitan nito ay 20 minutes na lamang po ang magiging biyahe mula Maynila patungong Clark. RMN News Abroad. Sa Iran, na idineklara na ang state of emergency sa syudad ho ng Shahravan kasunod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol. Naitala ang malakas na lindol sa Iran sa layong 80 kilometers hilaga ng Shahravan City sa ulat ng Iranian TV. Umabot sa mahigit 4 na po ang namatay maliban pa sa 5 nasawi sa Pakistan. Nagpapatuloy ngayon ang ginagawang rescue operations ng mga otoridad. Noong nakarang linggo lamang, may 37 ang namatay sa lindol na tumama naman sa malapit sa nuclear city ng Iran. Mga kasama live na live mula pa rin dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Miyerkules, Abril 17, 2013. Sa mga taga-Iligan, susunod na po dyan si kasamang Ramilin Borong at si Jesse Chris Kinabato sa RMN News Diretso, Balitang Iligan sa numero 1 DXIC 711. Panoorin o yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Obera. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Rajamon Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:31 ng umaga. Tatak RMN. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang